Okay, uli, hello. Mapagpalang araw sa inyo, kaibigan. Isa pa, ito na naman pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa isang tahanan po tayo dito po sa Barangay 96, Songhit, District 1, Tondo, Pasok ko Manila. daw sa inyo to. Ang ating pong Ginawa ko. titignan yung nasa Biblia, yung kasaysayan na kwento ni Apostol Pablo. Ngayon, ang tatanong, sino si Pablo? Siyempre, apostol ng ating Panginoon Diyos yan sa pamamagitan ng Panginoong Yesukristo. Siya po ang itinalaga niyang tagapagsalita ng kanyang salita sa kanyang panahon. Ganon ang ibig sabihin na sino si Pablo, tagapagsalita ng Diyos. Ngayon, ang sabi ni Pablo, nung araw nangangaral siya, siyempre, ang mga tao, nagtatanong sila. So, nung nagtanong sila kay Pablo, ang sagot ni Pablo ay, ito po, para sa inyong ikakapanatag. Pero bago tayo papalaot, tayo muna ay panandali ang mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa samahan kami ng iyong banal na Espiritu upang siya pong magpapatutuho sa amin. Siya po ang magpakain sa amin ng pagkain espiritual. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Ang gamit ko po, ayan, poemen, ang Biblia ng mga pastor. Ang sabi ni Pablo, 1:11 ng Galacia, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ng magandang balitang ipinangangarap ko, hindi katanang tao. Yan. Magandang balita, ibig sabihin salita ng Diyos. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi ko rin ito at hindi rin itinuro sa akin ng sino man tao. Kung gano'n, sino nagturo kay Pablo? Hindi niya tinanggap sa tao, hindi siya tinuruan ng tao. Bakit siya nangaral? Sino nagturo sa kanya? Ito po ang kanyang paggamit. Si Jesucristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Maliwanag po, ang turo ni Pablo galing mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat natin sundin, paniwalahan yung itinuturo ni Pablo. Kaya pupunta na tayo sa ating paksa. Babala, warning. Kapag may bagyo, sabi ng Pag-asa, magkakaroon ng malakas na bagyo sa ganito. Maaari signal number 1 o signal number 2. Yun ang kaya lang i-forecast ng Pag-asa. Para yung mga tao, makakahiwas sila doon sa mangyayaring sakuna ng bagyo. Pero yung lindol, wala pong nakakapag-forecast kung kailan lilindol. At susunog, wala rin nakakapag-forecast kung kailan masusunog. Ano yan? Mga nangyayari sa paligid na wala pwedeng magbabala sa atin. Kundi dapat lagi tayong maganda. Ngayon, yung sulat ni Pablo, dito sa Unang Korinto, chapter 10. Ito po ang sinabi ni Apostol na si Pablo. Ito. Sa chapter 10 verse 8, huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 tao, 23,000 sa madaling intindi. Na daw po yun? Namatay sa loob lamang ng isang araw. May namatay. Ilan? 23,000. Ang sabi ng kwento ni Apostol Pablo. At ang kinukwento niya ay ang panahon ni Moises. Ang sabi po sa verse 1, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Itong history about Moises
na binabanggit ni Pablo sa panahon naman niya na nangangaral siya, ay ito pang sinabi niya. 11, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba. Sa iba. At isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon, mga uling araw ay maturuan. At present time, 2025, tayo po'y nabubuhay sa uling araw. Kaya ibig sabihin, yung aral ni Pablo noon, nag-e-exist siya hanggang ngayon sa panahon natin. Tingnan natin sa Hebreo. Ito. Hebreo 1:1. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, makikita ninyo yung pagtuturo ng mga propeta, may kanya-kanya silang panahon. May kanya-kanya silang panahon. Ano po? Verse 2. Ngunit sa mga huling araw na ito, huling araw, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yan? Si Jesus. Sa pamamagitan ng anak, si Jesus, nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Yan. Ibig sabihin, nagsalita ang Diyos sa huling araw. Kaya yung sinabi ni Pablo, yung nangyari sa panahon ni Moises, may binalaan siya sa iba at sa mga nabubuhay sa huling araw. Ibig sabihin, tayong mga Pilipino po ngayon na nabubuhay sa year 2024, tayo rin po ay binabalahan ni Apostol Pablo. Anong babala niya? Basahin ko muna sa 11. Nangyari iyon, yung in the past kay Moises, sa kanila bilang babala sa iba. At isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon, mga huling araw ay maturuan. No? Ibig sabihin, tayo pong nabubuhay ngayon sa ating panahon, kailangan tayong turuan. Pero, ang ituturo ni Pablo, yung nangyari in the past, sa panahon ni Moises. Isipin niyo po, matagal na yon panahon ni Moises, pero kaya pang ikwento ni Pablo. Bakit? Apostol nga po siya ni Jesus. Lahat na nangyari doon, kinuwento ni Jesus kay Pablo at kinukwento naman ni Pablo sa kanyang panahon para sa ating mga nabubuhay ngayon sa year 2025. Tingnan niyo po kung hindi mababanggit ang pangalan ni Jesus. Ito. Basahin ko ulit verse 8. Unang Korinto 10:8. Huwag tayong magyapig gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. 11. Huwag natin subugin si Kristo. Yan, babalayan. Gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Nandun na po pala si Kristo. Sa panahon ni Moses. Ayan, nakalagay, mababasa ko eh. Anong nasabi? Huwag natin subukin si Kristo, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipo sila ng anghel ng namumuksa. Alam niyo po ano reklamo ng mga taong ito? Pagkatapos sila po'y tulungan ng Diyos, makalabas sa Ehipto sa pagkaalipin, habang naglalakbay sila, reklamo ng reklamo kay Moises. Ano sabi nila? Moises, linabas mo kami sa Ehipto, wala kami mainom na tubig. Ang ginawa naman ng Moises, Panginoon, wala silang inumin na tubig. Nagpalabas ng tubig ang Diyos, pinakpok ni Moises yung bato, lumabas ang tubig. Nag-swimming sila. Yan ba nagpapatuloy sa paglalakbay? Moises, nilabas mo kami sa Ehipto, sarap ng pagkain namin. Ngayon, wala kaming pagkain dito. Mamamatay kami. Sabi ni Moises sa Diyos, Diyos ko, wala po silang pagkain. Nagpahulan ngayon ng pagkain ng Diyos. Kanya lang, mga butil na maliliit na kulay puti. Parang silaki ng munggo.
Ang tawag nila doon, mana. Ang sabi, sige, hanggat meron yan, kumain kayo, pero huwag kayong magtira para sa kinabukasan. Yung iba, dahil wise sila, baka magutom na naman, nag-ipon. Kinabukasan, nang buksan nyo, lalagyan nila, uhod ang nakita nila. Ibig sabihin, yung mga mana, inuhod na. Eh, nagreklamo na naman, Moises, ano ba yan? Doon sa Ehipto, kumakain kami, mga karne. Eh, kasi nagpipiesta din sila noon eh. Mga karne, kinakain namin. Sabi niya, ngayon, kinakain na, mana. Nagsumbong na naman ng Diyos ha. Ang si Moises ang Diyos. Diyos ko, wala na naman po. Gusto nila karne. Nagpaulan ng karne ngayon ng Diyos. Sa sobrang kakakain ng karne, kandamata yung iba. Isipin niyo po yan. Kaya sabi ni Pablo, huwag nyo silang tularan, huwag kayong magreklamo. Ang ibig lang sabihin ni Pablo, kung ano ang nasa pag ng iyong lamesa, yan lang ang pagtsagahan nyo. Yan ang ipagpasalamat nyo sa Diyos. Yung iba may pagkain na, naghahanap pa ng ibang pagkain eh. Yung iba naman, ano bang pagkain ito? Kinay ko. Lilipad yung mga lalagyan. Imbis na pasalamatan mo ang Diyos, reklamador ka. Kaya anong ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng maraming ahas. Nagpadala siya ng anghel na mamumuksa. Pinatay po 123,000 isang araw lang. Yung ayaw makinig kay Moises. Si Moises po tagapagsalita ng Diyos sa kanilang panahon. Sa panahon natin, si Pablo naman ang tagapagsalita natin ng Diyos sa atin. Kaya sabi ni Pablo, ang babala ko, sabi niya, huwag nyo silang tularan sa kanilang masamang gawa. Kung ano po yung binigay ng Panginoon Diyos, huwag na tayong magreklamo. Tama si Ate Nene kanina. Tinanong ko kung anong handa nila. Wala. Maganda yun. Wala kang pera, huwag kang maganda. Nakausap ko yung kapatid niya kanina, umaga. Alam niyo kung ano sagot ng kapatid niyang isa. Makikiamoy-amoy na lang ako sa kapitbahay ko, sabi niya. Sabay subo. Kita niyo, makiamoy na lang. Wala kang ihahanda. Sa katotohanan po, ako, para sa akin, kung wala kang pera, huwag ka na lang maganda. Magluto ka ng normal, na parang walang okasyon. Pero yung inggit ang nasa puso mo, huwag nyo na pong gawin yan. Bakit yung kapitbahay ko may handa? Bakit ako wala? Huwag nyo na pong pasinin yun. Total naman, pagkatapos yan, matulog ka na, tapos ng piyesta. Kita nyo yung mga reklamador sa panahon ni Moses. 123,000 ang namatay isang araw lang. Ang kagandahan lang po ngayon, iba ng batas. Noon maigpit po talaga. Pag nagreklamo ka, antimano sisintensihin ka ng Diyos. Pero ngayon, magreklamo ka, hanggang gusto mo. Hindi ka sisintensihin ng Diyos. Bakit? Ang sabi ni Pablo, kaya marami pong mga, halimbawa, isang masamang tao, sabihin na natin drug lord. Bakit? Kung gusto lang puksain ng Diyos sa mga drug lord na yan, kaya naman, isang pitik lang yan, mamamatay ng mga yan. Lahat ng mga drug addict, lahat ng supplier ng addict, isang pitik lang ng Panginoon Diyos yan. Wala na siya. Pero bakit hindi sila pinupuksa? Yun nga po, nasa ilalim na tayo ng biyaya o sa hawa ng Diyos. Kaya ang kinabubuhay po natin ngayon ay awa na lang ng Panginoon Diyos. Ang gusto ng Diyos, ito po. Unang Timoteo chapter 2. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ito po, babasahin ko, no? Verse 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas. Verse 4, ibig niya nga lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Yun. Gusto ng Diyos malaman natin yung salita ng Diyos, yung katotohanan, para magtamo tayo ng kaligtasan.
Kasi gusto ng Diyos lahat tayo nagkasala. Ibig sabihin, gusto ng Diyos maligtas tayo. Yung mayo, So anong gagawin natin? Isuko po ang buhay natin kay Jesus. Si Jesus po pinadala ng Diyos dito para ano? Para ano? Iligtas tayo. Tingnan nyo po ang sabi ni Jesus, ay ni Juan, sa 1:3-17. Tingnan nyo po, napakaganda sinabi ni Juan. Kanyang epistola. Chapter 3, verse 16 and 17. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, hindi upang atulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Yun ang purpose. Bakit may Jesus? Para iligtas tayong makasalanan. Kasi gusto ng Diyos makarating tayong lahat sa langit. Ngayon, kung hindi nyo po isusuko ang buhay ninyo kay Kristo, si Kristo po ang mismong magdadala sa inyo sa impyerno. Siya magdadala sa iyo sa impyerno. Kasama mo pa si Satanas. Kapag ang buhay mo, nagmatigas ka. Wag natin tularan sila noon. Kasama nila si Jesus, pero nagmatigas sila. Kaya, dumating po yung mamumuksang anghel at saka mga ahas sa panahon nila. Kaya namatay po sila, 123,000 isang araw lamang. Ibig ba sabihin, hindi sila mahal ng Diyos? Mahal sila. Kanya lang, matigas na ang ulo nila. Lagi sila nagre-reklamo. Kumakain na nga, nagre-reklamo pa. Meron nang iniinom, nagre-reklamo pa. Reklamador sila. Kaya yan ang nangyari sa kanila. Kaya sinabi ni Pablo, yung kasaysayan sa panahon ni Moises ay isinulat at ituro sa atin tayong mga taong nabubuhay sa uling araw. Nasa uling araw na po tayo, Tayo po yung tinutukoy ni Apostol Pablo na nabubuhay sa ating panahon. Amen. Kaya dapat po tayong sumunod kung ano po yung sinabi ni Pablo. Huwag natin silang tutularan. Huwag natin tutuksuin si Jesus. Huwag natin tutuksuin gaya na sinabi ni Pablo. Sipin niyo po. Araw, mainit. Hindi sila sa sisigatan ng araw kasi naglalagay ang Diyos ng malaking hulap. Tinatakpa sila ng hulap. Habang naglalakad sila, kasunod nila yung hulap para huwag silang masikatan ng araw. Paggabi naman, dahil walang kuryente, brownout, magpapalabas ng apoy ang Diyos. Maliwanag, may apoy. Umiikot na apoy yun. Parang hipo-hipo. Kaya natatanglawan po silang lahat. Tapos nagreklamo pa. Anong gusto nila? Bumalik. At sabi nila kaya, mas maganda pang buhay namin doon sa Egypto. Lahat ng pagkain masarap, meron. Nung binigyan sila ng karne, nagkandamatay sila. Yung iba, nagkandamatay. Bakit? Matakaw sa karne. Karne ng pugo, pinadala ng Diyos. Kaya sa panahon po natin ngayon, isa lang ang kailangan. Anong kailangan? Sumunod tayo. Kanino tayo sumunod? Doon sa utos ni Pablo. Baka sabihin niya, si Pablo tao lang kagaya natin. Opo, tao siyang kagaya natin. Pero meron siyang otoridad para mag-utos. Sabi niya, yung aral ko galing kay Kristo, hindi galing sa tao. O ano si Jesus ngayon? Tao? Hindi po. Siya po ay Diyos, anak kasi ng Diyos. Amen? Kaya, ako sinasabi ko, kung gusto niyo mag-celebrate kayo. Kung meron kayong perang gagasusin. Pero kung wala, wag na lang. Isara mo pinto mo. Amoy-amoyin mo na lang, iloto ng kapitbahay mo. Hindi po ba napakagandang swesyo niya?
Kanya lang, puro utot ang mangyayari. Bakit? Nilalang ako, pusol. Hangin na lang. Kaya tatandaan niyo po, ano? Yung aral po sa Biblia, sabi nga nung pinanggalingan kong bahay, totoo yan, sabi niya. Kita niyo po, totoo yan, sabi niya. Kaya sa panahon natin ito, pasalamatan natin ang Diyos kung ano ang nasa lamesa natin. Pasalamat po tayo sa Diyos. Huwag na po tayong magagad pa ng ibang pagkain. Bakit? Baka may impatso kayo O kaya baka magtay kayo, mag-LBM kayo. Di ba kung minsan, pag medyo ganado kang kumain, kinabukasan, ano nangyayari? Nag-LBM ka. Totoo yan. Sa panahon natin ngayon, ingat po kayo. Ingatan natin ang buhay natin. Bakit ang buhay natin? Pagmamayari ng Diyos yan. Hindi mo paghahari ang kaibigan. Hindi ko rin paghahari ito. Lahat ng buhay nasa atin pagmamayari ng Panginoon Diyos yan. Bakit ko sinabi yan? Siyang gumawa sa atin Kaya yung buhay mo, pag kukunin ka na ng Diyos, wala kang magagawa. Alam niyo po, nung araw, meron akong kay schoolmate. Nasa lamesa ito, ano yung pinapatungan ng video ngayon. Ang sabi niya sa kapatid niya, Adeng, aburin mo ngayon likod ko. At nakaganon naman po yung kay eskwela ko noon. Di inagod naman ng kapatid. Maya-maya, patay na pala. Patay na pala. Kaya, nung sabi ng kapatid, ano ate, okay ka na ba? Abang hinahagod, hindi na sumasagot yung ate niya. Nung tinignan, wala na. Patay na. Ang buhay po, hindi natin alam kung kailan naalis yan, nakukunin ng Diyos. Baka kukunin ng Diyos yan, hindi ka pa nakapagbalik loob sa Diyos. Anong sabi ni Jesus? Nang magsimula po siyang mangaral sa ibabaw ng mundo, ang kanya sinabi eto. Kaya dito makikita natin, mga makasalanan talaga tayong mga tao Hindi masinabi ni Jesus na makasalanan tayo, pero kung iintindihin lang natin itong sulat niya, talagang makasalanan tayo. Ito po, Mateo 4:17. After na baptisin niya sa Jordan River, nangaral siya. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Dito pa lang, alam mo na wala na, hindi ka pinaghaharian ng Diyos, makasalanan kang tao. Bakit? Yan ang turo ni Jesus. Kung wala kang kasalanan, meron ka bang pagsisisihan? Di wala. Kung wala kang kasalanan, meron ka bang tatalikuran? Di wala. Makasalanan tayo. Wala pong hindi nagkasala. Kaya pinadala si Jesus para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya kaibigan, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, isuko nyo na, panahon na po ng pagsuko. Malapit na siyang dumating. Kita nyo na mga nangyayari. Nanonood ba kayong balita? Paano nakikita nyo sa balita? Ano sabi ng tao? Yan! Ano sabi nila? Yun daw Diyos, doon sa LA. Anong sabi nung nagsasalita, yung artista? LA, no God. Kita nyo, yung daw Los Angeles, walang Diyos. Tapos, parang nagkaroon sila ng parang survey. Yung Diyos, walang bumabanggit sa kanila kahit na isa lang. Zero. Ilang araw lang, anong nangyari? Ayun, nagapoy. Anong sabi ng mga tao? Yan ang bagay sa inyo. Nilalapastangan ninyo ang Diyos. Ako, kayo po, nasa inyong opinion yan. Kung lahat na nakakausap ko parusa ng Diyos kanila Kaninang umaga, may Bible study ako, sabi ng isang babae, si Flor, parusa ng Diyos yan, pastor, sabi niya. Kita niyo po.
parusa daw po ng Panginoong Diyos. Yun nangyari sa Los Angeles. Isipin nyo, sa technology, napakagaling ng Amerika, pero hindi niya napigil yung apoy. Eh bakit? Biglang umangin ng malakas eh. Kahit anong pigil mo sa apoy, lumilipad yung hangin. Sa lakas ng hangin eh, parang bagyo. Yung isang napanood ko, yung puno, nasariwa-sariwa puno. Bigla siyang umaapoy habang iniipan ng malakas na hangin. Isipin niyo po yan. Kaya sabi niya, parusa ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo sa ating buhay pananampalataya. Always, palagi, magtiwala tayo sa Diyos. Ano man ang ating sitwasyon sa buhay nito, wala naman po tayong magagawa talaga, kundi magtiwala tayo sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Bilang tao po, wala tayong magagawa. At salamat sa Diyos, merong Biblia. At salamat sa Diyos, merong Pablo na merong sulat at merong turo at aral na galing kay Jesus. Kaya dyan nabubuhay yung salitang in Christ alone. Diyan nabubuo yung salitang in Christ alone. Eh bakit? Eh wala naman po talagang tagapagligtas kundi siya eh. Huwag na po kayong mag-imagine, na maghanap ng iba. Jesus, the Lord and Savior, na pinadala ng Diyos dito sa mundo natin upang lahat tayong mga taong makasalanan ay magtamo ng kaligtasan. Tandaan nyo kaibigan, walang hindi nagkasala. Kapag sinasabi mong hindi ka nagkasala, ay itinuturing mong sinungaling ang Diyos. Sinabi na nga ng Diyos, nagkasala ka, sasabihin mo wala kang kasalanan. Kaya sabi ni Juan, mag-ingat ka, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Yung kapitbahay mo, sabihin mo sinungaling, huwag na lang ang Diyos. Panguli, babasahin ko po. Anong sabi ni Juan? Sa unang Juan, ito po sa verse 8 and 10. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang salita ng Diyos. Verse 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ngayon, sasabihin nyo wala kayong kasalanan, kayong mga nanonood at nakikinig ng munting video ito. Lahat tayo, kaibigan. Si Pablo nga nangangaral, sinabi niya, kayo nagkasala ko, hindi, sabi ni Pablo, lahat tayo. Ako nga yung pinakamasama sa inyo Kasi, pinapatay ko yung alagad ni Jesus sa kanyang panahon. Pero, dahil sa hawa ng Diyos, kasabi ko nga po sa inyo, nabubuhay po tayo sa hawa ng Diyos ngayon. Ang buhay natin ay nakasalalay sa awa ng Diyos. Kaya samantalahin po natin habang ang Diyos ay mahawain sa atin. Kasi, pag nalagot ang hininga mo, namatay ka, yung awa na sinasabi ko, hindi mo na makikita yon. Kundi ang makikita mo yan, yung galit ng Diyos after death. Doon ipadadama ng Diyos ang kanyang galit. Pero hanggat nabubuhay ka, nasa ilalim ka ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Salamat Panginoon Diyos sa pagtuturo mo sa amin sa liwanag ng iyong turo at aral na kaming mga tao po pala ay nagkasala at walang pwedeng magsabi sa amin na kami ay walang kasalanan. Kasi pag sinabi namin hindi kami nagkasala, ginagawa ka namin sinungaling. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong salita. Binusog mo kami sa aming pagkaipang kaluluwa. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Isa lang ang kailangan, kaibigan. Total naman, biblical naman ang turo dito, mula sa appointment, pwede ba i-share nyo ng i-share ito?
Kesa naman kung ano-ano sinishare nyo, ito na lang ang i-share nyo tungkol sa Diyos. Di po ba napakaganda yan? At hindi lang maganda yan. Makakakita pa kayo ng mga gwapo. Ayun, yung kumakawi kanina, gwapo yun. Ito pang isang gwapo. Huwag na kayong kumontra. Wala naman nilikha ang Diyos na pangit eh. Ang nilikha ng Diyos maganda at gwapo. Kagaya nila. Tignan nyo kung di ba sila maganda. Kailangan pakita natin yung katotohanan. Dahan-dahan. Yun. Nakikita nyo yan? Mama, tingin daw. Ayaw tumingin eh. Yan. Hindi po ba napakaganda nila? Mana na sila sa kanilang mami. Kay mama. Hindi naman magkakaganyan kundi sa mama yan. Ibig sabihin, may lahing maganda ang mama. Kaya lumabas yung apo na maganda. Ayan. Kaya, ako hindi po ako nambobola. Bilog kasi. Ito yung video sa kalbo. Pero guwapo. Sige. Hanggang dito na lamang po kaibigan. Ang ating munting video pinasasaya tayo ng Panginoon Diyos. God bless us all po. Bye-bye!